Ito guys, paano nagsimula ang Don Bill na tambalan? Yan po yung mga tanong ng mga fans natin dito sa atin. Guys, ito na po, ayun dito sa ating mahiwagang kristal na bato guys ay nagsimula ang tambalan ng Don Bill noong muling bahagi ng taong 2019 na opisyal silang ipares ng ABS-CBN at Star Magic Cinema sa isang hit teen series na He's Into Her. Yan po yung simula nila guys. Hindi sila ang tradisyon na magkasabay na pinalaki ng network bilang magkapareha. Hindi isang tinuturing na experimental pairing na naging instant phenomenal success. Narito ang timeline kung paano nabuo at sumikat ang kanilang mga tambalan guys ng Don Bill. Ang unang pagkita na casting. Noong August noong 2019 guys, yung audition ay parehong sumasailalim sa matinding audition sina Donnie at Bill para sa seryeng He's Into Her na hango sa tawag na What's Up Noel na ni Maxine. Yung chemistry test naman nila ito guys ay ayon sa pamunuan ng Star Cinema. Agad na nakita ang kanilang spark at naturang na chemistry ang dalawa nang makaroon sa screen test kaya sila ang napiling gumanap bilang sina Deb Noor and Ridley at Max Pinsindelbani. Yan po yung mahal nila guys. Pangalawa naman guys ay Can't Buy Me Love. Ito yung project na nauna. Habang inahanda ng He's Into Her, una silang magkatrabaho sa mikling digital na project at ang mga guestings. Dito nagsimulang mapansin ng mga fans ang kanilang mga ulitan at off-screen closeness. Ang pagsabok ng He's Into Her noong 2021. Pandemic hit ito guys dahil sa pandemic naantar lang paghiri na serye at pinalabas ito noong May 2021 sa Iwan PFC. Phenomenal success sa kabila ng kawalan ng prangkisa ng ABS-CBN. Umagsak ng mga records ang serye. Ang hindi ng suporta ng mga fans ang nagbuklok sa kanila bilang new gen phenomenon love team. Ito papatuloy sa big screen ng primetime. Yes, ito yung papatuloy sa big screen ng primetime. Matapos ang tagumpay ng kanilang unang serye, sunod-sunod na naging proyekto ang dalawa ang napatibay sa kanilang karir. Love is Colorblind noong 2021. Ang kanilang unang digital movie na naging top-grossing film sa stream platform. An Inconvenient Love noong 2022, ang pelikulang nagbalik sa mga Pilipino sa mga sinihan natapos ang pandemya. Can't Buy Me Love noong 2023 at 2024 days, ang kanilang unang primetime teleserye na naging top trending din sa Netflix. Ito guys yung pangalawang tanong ng mga fans natin dito guys patungkol sa kung gusto ba nilang malaman ang tungkol sa mga naging unang impression nila sa isa't isa na unang beses silang magkita guys at mga interesado ka sa mga parangal award na nakuha ng kanilang love team. Narito ang kwento sa likod ng kanilang mga naging unang impression sa isa't isa na unang beses silang magkita para sa kanilang tambalan. Tawesa, ayon dito sa ating puting crystal guys ay ang unang impression nila sa isa't isa guys ay ang tingin ni Bill kay Donnie. Unang nakita ni Bill si Donnie sa isang dressing room bago ang kanyang chemistry screen test. Ang unang pumasok sa isip niya ay sobrang tangkad ni Donnie at mukha itong intimidating o mahirap lapitan dahil tahimik itong sa una. Ang tingin ni Donnie kay Bill noong guys ay para naman kay Donnie. Napansin niya agad na mayayain at tahimik. Si Bill nung una silang makasama sa gilid
Gayunpaman, nakita niya agad ang pagiging professional at seryoso nito sa trabaho na magsimula na sila mag-read through the script. Ang papabago ng relasyon. Icebreaker. Nawala ang pagiging ilang nila sa isa't isa nang sumailalim sila sa mga acting workshop para sa He's Into Her. The realization, guys. Doon nila na-discover na pareho pala silang ulit mahilig sa asaran at bilis makasundo sa maraming bagay na naging pundasyon ng kanilang matibay na off-screen friendship sa loob ng 7 na taon. Kaya marami dito guys ay naging paborito ang tambalang ng Dumbbell kasi nagsimula sila sa mga bagay-bagay na hindi mo ba inaasahan. Heto guys, ito guys yung mga paboritong katangian na nagustuhan nila sa isa't isa si Dumbbell guys sa isang habang tumatagal ang kanilang pagsasama guys. At ito rin yung mga listahan ng malalaking parangal award na napanalunan ng Dumbbell. Narito ang mga detalye tungkol sa mga paboritong katangian ni Donnie at Bill sa isa't isa para na rin sa mga malalaking parangal na napanalunan ng kanilang tambalan sa nakalipas ng mga taon guys. Ang mga paboritong katangian sa isa't isa ng Dumbbell guys ay habang tumatagal ang kanilang 7 taong pagsasama, madalas minahagi ni Donnie at Bill sa kanilang mga panayam ang mga katangiang pinaka-hinahangaan nila sa isa't isa. Para kay Bill tungkol kay Donnie guys ay palaging binabanggit ni Bill na si Donnie ang kanyang safe space at comfort zone. Hinahangaan niya ang pagiging maalaga at pagkakatiwalaan at malalahanin ni Donnie hindi lamang sa kanya kundi maging sa mga tao sa kanyang paligid. Para kay Donnie tungkol kay Bill naman guys ay lubos na hinahangaan ni Donnie ang dedikasyon at sipag ni Bill sa kanyang trabaho. Ayon sa Donnie guys ay nakakaawa ang positibo enerhiya ni Bill at pinahalagaan niya kung paano niya ito nagagawang pakalmahin ang oras na siya ay ni-stress o napapagod. Mga malalaking parangal award ng Dumbbell. Dahil sa kanilang malakas na chemistry at tapat na suporta ng mga tagahanga umani ng Dumbbell ang napakaraming parangal sa telebisyon, pelikula at musika. New Gen Phenomenal Love Team guys ang pinakamalaking titulo na iginawad sa kanila ng iba't ibang entertainment body matapos ang tagumpay ng He's Into Her at Unconvenient Love. Box Office Award naman ang ginawaran sila bilang Most Popular Love Team of the Year sa Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation Best Year GMMSF Box Office Entertainment. AAA Motive Award naman noong 2023, isa sa kanilang pinakamalaking entertainment milestone kung saan kinilala at pinawarawalan sila sa Asian Artist Award AAA na ginanap sa Pilipinas. Tag-awal sa Chicago, paulit-ulit na nanalong Best Love Team base sa boto ng mga global fans. Round Award at Lionheart TV. Kinilala bilang Love Team at Year kinilala bilang Love Team of the Year sa loob ng ilang makakasunod na taon dahil sa kanilang top trending digital present guys. Kaya marami mga netizen ang umahanga talaga sa kanila. Ito yung updates patungkol sa Dumbbell sa ngayon guys. Si Donnie, Pangilinan at saka si Bill Mariano. Tawag mo Dumbbell ay kasalukuyang nagpo-promote ng kanilang pinakabagong pelikula na Tayo sa Wakas na ipapalabas sa mga sinema ngayong May 27, 2026. Ito na ang muna ang kanilang magiging huling proyekto bilang love team sa ngayon. Ayon sa dalawa guys ay ito ay isang mutual decision upang bigyan daan ng kanilang personal na paglago at pag-expose ng magkahiwalay na proyekto sa kanilang kariyera. Narito ang mga paunahing detalye at pinakabagong updates sa Dumbbell.
Ang pelikulang Tayo sa Wakas guys ay huling proyekto muna kinumpirma ni Donnie at Bill sa Paano Ba To podcast na si Bianca Gonzalez na pansamantala lang ipopost ang kanilang love team pagkatapos ng pelikulang ito. Director, ang romance drama film ay pinamahalagahan ng batikang director na si Direk Tati Garcia sa Sampana. Showing date guys ay eksklusibong mapapanood sa mga cinema simula May 27. Emosyonal na media lance at promo. Luha at pasasalamat. Naging napakahandog at emotional ang nagdang Tayo sa Wakas media lance kung saan hindi napigilan ng dalawa ang maiyak habang napapalit ng kanilang final message ng pasasalamat para sa kanilang 7 na taon na partnership. Sa solid na suporta naman guys ay todo bobus pa rin ang pagmamahal ng mga fans sa kanilang mga mall show at promotional event gaya ng nakaraan new stop sa Zamboanga at Boracay. Aktibo rin ang mga fans clubs sa pag-organisa ng mga black screen nila guys. Sa mga career at growth at paglilinaw guys ay hindi goodbye forever. Nilinaw ng dalawa na hindi ito permanente pagkatapos kundi isang brief post lamang. Nais nilang hamunin ang kanilang mga sarili bilang individual na aktor. Suporta sa isa't isa guys ay binigyan tiin ni Donnie at Bill na manatili silang makasangka at patuloy na suportahan ang mga solo career path ng bawat isa. Kaya guys, yung mga gusto mo bang malaman ng mga detalye tungkol sa schedule ng black screen ng mga pelikula o interesado ka sa ticket ng prices na Tayo sa Wakas sa mga cinema. Ito na guys, turuan ko po kayo kasi naglagap tayo ng impormasyon patungkol dito. Para sa mga schedule ng black screen at presyo ng ticket para sa mga pelikula guys na Tayo sa Wakas, nito ang mga detalye. Narito ang mga detalye guys. Presyo ng ticket guys at ticket prices. Mga regular cinema, naglalaro ng 320 hanggang 450 depende sa lokasyon at mall. Halimbawa SM Cinema, Robinson, Movie World, Ayala Mall Cinemas. Directors Club IMAX naman guys ay nakakalaga ng 550 hanggang 800 para sa mga premium at VIP seats na may kasamang snacks. Schedule ng black screening sa Don Bell Fans Club guys ay ang mga opisyal ng fans ng club tulad ng Don Bell Officials, Bubbles at Inseparable at nag-o-organize ng mga black screening sa buong bansa para sa opening ng week May 27 hanggang May 31, 2026 guys ay narito ang mga pangunahing venue. Metro Manila sa SM Mega Trinoma, Loret 4 at Gateway Mall. Provincial naman guys ay sa City, SM City Cebu, SM City Davao at Robinson Galleria South. Kaya hanggang dito na lang po yung ating artist patungkol sa Kim Pawis ay shoutout muna tayo sa mga fans natin dyan na palagi nanonood sa ating YouTube channel. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.